At sabi dito, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Amen. No? Yan po yung napakasaklap dyan, no, na sa panahon ngayon, no, maraming nagsabi na maraming na sila yung sinugo ng Panginoon, no? Sila yung mga taong pinili ng Diyos, no, na mangaral, no, na kiniklaim nila na sila yung mga tunay na mga lingkod ng Diyos, no? Yan po yung mga tao na mga mataas yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili, no? Hindi nila tinitignan na kung wala yung presensya or yung banal na espiritu na siyang nag-anoint sa kanila ay wala po silang magagawa. Ito po yung nakakatakot din, no, na marami pong ibang mananampalataya o mga leader na nachuchok, no, or napupull down po dito, no, yung kagaya niyo, yung palaging yung sila, no, yung focus, no, na halimbawa yung paglilingkod nila or pag-evangelize dahil sa akin, no, maraming tao yung nabaptize, maraming tao yung nakakilala dahil sa akin, marami yung nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa akin, lumaki yung panambahan dahil sa akin. Ganun po yung nangyayari, no. Kaya mag-ingat po tayo, no, lalo sa mga kapatid na nagsisimula pa lang sa paglilingkod sa Diyos or mga naglilingkod na, no, dahil ito ay gawa ni Satan, ito ay pride, no, ito ay espiritu, no, ng pride, no, na kung saan ay dapat hindi iral na sa puso ng isang mananampalataya, lalo na sa naglilingkod. Amen. Sabi nga ni John, no, na kung saan dapat yung maitaas yung ating Panginoon at siya naman ay maibaba, no? Kung saan ay dapat yung Panginoong Hesus yung makilala at siya ay makalimutan na ng mga tao. Ganun po yung ugali ng isang mananampalataya at isang naglilingkod sa ating Panginoon, na kung saan ang laging makikita, ang laging mapaparangalan ay yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung wala siya, wala yung banal na espiritu, no, yung regalo ng Diyos, no, yung pag-anoint sa atin, no, sa mga taong naglilingkod, is wala po tayong magagawa, wala po kayong magagawa kahit na isa po, no. Kaya dapat ito po yung ating laging tandaan, na wala po tayong dapat ipagmalaki, ipagmataas, no, sa ating sarili. Amen. At sabi dito, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Amen. No, yun na, no, yung talagang yung kasamaan, no, yung kagaya ng sa loob ng panambahan, no, maraming maririnig mo ng mga issues, no, na mga corruption or mga sexual na immoralidad, no, mga kung saan ay naging lukewarm, no, yung mga mananampalataya, no, na mas tinatangkilik pa yung mga bagay dito sa mundo, no, at kinakalimutan kung ano man po yung mga importanteng utos ng ating Panginoon, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, no, sa ibang tao, no. At saka pag-equip sa mga mananampalataya na sila ay tumibay sa kanilang pananampalataya. Ang nangyari ngayon is yung mga iba ginagawang baby, no, ginagawang mga tamad yung mga mananampalataya, no, yung mga flocks, no. At ang mangyari, kawawa po yung mga kapatid, no, na hindi po na tinuturuan ng tama, no, na naayon sa salita ng Diyos, na kung saan ay darating yung mga paghihirap, darating yung mga persecution, sila po ay magsitakbuhan, no, sila po ay magsitago, no, at kalimutan yung pananampalataya nila sa Diyos, dahil nga po ay ang palagi po nilang naririnig is about lang po blessing, no, prosperity, no, positive, no, in life, no. Ganun lang po yung palaging na kanilang naririnig, no. At kung sila man po yung makita na nagkasala, wala pong rebuke, no, okay lang yan, no. Ilapit mo lang sa Panginoon, ipag-pray mo lang sa Panginoon, tuloy lang po tayo, ganun, no. Ganun po yung mga nangyayari ngayon sa iba't ibang mga mananampalataya, lalo na po sa mga leader. Kaya sabi nga po ng isang leader, no, ang isa na nakakatakot ngayon sa panahon ngayon is yung mga nagsasalita or yung mga leader, no, ng simbahan, no. Yun siya po naging cause, no, ng pagiging tamad or patuloy na paglakad ng mga mananampalataya o ng mga mananampalataya sa kanilang kalayawan, no, dahil nga po yung mga tinuturo ay hindi po naayon sa salita ng Diyos, kundi about po emotion, feelings, no, about kung ano man po yung nasa isip lang nila, no, na kung saan ay yung mga mananampalataya ay hindi masaktan, no, hindi magtampo, no. Ganun po yung nangyayari ngayon, no. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid pag ganito po yung ating palaging naririnig. Ipag-pray po natin yung ating leader, no, kausapin po natin sila, no, at encourage natin, no, na
ihayag kung anong nais ng Panginoon, ihayag kung ano yung tinuturo ng Diyos, no? Dahil ito ay para po sa lahat. Dahil remember po mga kapatid, pag tayo humarap sa Panginoon sa araw ng paghuhukom, isa-isa po tayong huhusgahan ng Panginoon. Haharap po tayo isa-isa, hindi po tayo isang kongregasyon, hindi po isang pamilya, kundi isa-isa po tayo haharap sa Panginoon. Kung yung buhay mo ay hindi po naka-establish dito sa lupa, no, na naayon sa Panginoon, paano na lang, no, yung buhay mo? At sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, ito na po yung time mga kapatid, no? Hindi po ito biro, no? At saka yung sinasabi sa salita ng Diyos ay hindi po ito biro lang or mga fairy tales lang mga kapatid. Ito po ito totoong nangyayari kagaya ngayon sa mundong ito, no? Yung mga lindol, no? Yung mga wildfire na nangyayari sa iba't ibang lugar, no? Yan po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Kung may time po kayo, babasahin niyo po sa Revelations chapter 16 mga kapatid. Yan po yung makikita, no, yung paghahatol ng Panginoon, no, sa mundong ito, no, yung yung kanyang puot, no, yung kanyang galit, no, sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan at patuloy na kinakalimutan, no, yung salita ng Diyos, na hindi sinusunod, hindi naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga dito sabi ng Panginoong Hesus, no, pagkatapos niyang sinabi na kung saan ang marami ay manlalamig, no, sa kanilang pananampalataya. Pero sabi niya sa 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, no. Kaya dito, no, ang ibig sabihin po nito na kung saan ay kung sino yung mag-remain sa ating Panginoon na faithful, no, hanggang wakas na ng kanyang buhay, siya ay maliligtas. Amen. Dahil sa mundong ito ay yung pagiging mananampalataya ay hindi lang siya na tinanggap mo siya sa salita, kundi ito ay dapat ipapamumuhay, no. Ito ay i-apply natin sa ating sarili bilang mananampalataya, no. Isa po 'yan sa ang ginagawa ngayon ni Satan, no, yung isang pananampalataya, isang doctrine ng yung extra grace, no, na kung saan ay pag tinanggap mo yung Panginoon, kahit ano man yung gagawin mo, dahil tinanggap mo ng Panginoon, ikaw ay may karoon na ng kaligtasan. Pero napaklaro po sa salita ng Diyos na ipapamumuhay po natin yung ating pagtanggap sa Panginoon, no? Pagsikapan po natin, no? Kagaya yung paulit-ulit na sinasabi ng mga disciple, no? At paminsan nagmamakaawa pa sila, no, na sundin, no, yung salita ng Diyos, no? Panghawakan yung salita ng Diyos, na kung saan ay sa pagbalik ng ating Panginoon ay sila ay maliligtas, no? Tayo ay maliligtas. Kaya nga makikita po natin na maraming mananampalataya na talagang yung kanilang puso ay yung pagpapahayag, no, yung pag-i-encourage sa mga tao na lumapit, no, isuko yung kanilang buhay sa ating Panginoon, dahil yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, no, kung saan ay meron po tayong kabanalan sa harapan ng Diyos, no. Lumalakad po tayo sa katuwiran, no? Lumalakad po tayo na naayon sa banal na espiritu. Saka yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi po yung kagaya ng doctrine na extra grace, no, na kung saan ay pag tinanggap mo yung Panginoon, pwede mo nang gawin yung anong mga bagay na nandito sa mundo, no, kagaya sa amin, no. Maraming mananampalataya na sa linggo makita mo, pag sa mga pistahan, sa mga sayawan, doon makikita mo rin sila, no, sa mga sugalan or sa mga sabungan, no. Ganun po yung nangyayari. Pero kaya dalangin ko na kung saan, no, na seryosohin natin yung salita ng Diyos, no, sa ating buhay, dahil ito ay hindi biro, hindi po ito katang-iisip lamang na isinulat ng mga disciple. Ito po ay totoo at ito po ay revelasyon po sa kanila ng ating Panginoong Diyos, no, ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung makita rin po natin, kung babasahin niyo po yung salita ng Diyos, ito mga nangyayari ngayon ay nakasulat po sa salita ng Diyos. Hindi po ito biro mga kapatid. Kaya dito na po yung oras sa lahat po na makarinig po ng kanyang salita, na tanggapin niyo po yung ating Panginoon, no, at sundin, no. Marami pong mga panambahan na nagtuturo po ng biblical na turo ng ating Panginoon. Kaya panalangin niyo po at i-desire, no, na dalhin po kayo sa mga mananampalataya na nagtuturo po ng tama, no, ng salita ng Diyos, na kung saan ang inyong buhay ay lumago, no, spiritual
no, na pagdating ng mga paghihirap, pagdating ng mga unos sa buhay, hindi po kayo susuko or malalamig, kundi kayo patuloy na lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil nga po, kung talagang tunay po yung ating pananampalataya sa Panginoon, tunay po na hindi niya po tayo pababayaan, yun po yung pangako ng Diyos. Yang sabi din po dito sa last, no, ang utos ng Panginoon, dahil nga po matindi na po yung mga nangyayari sa mundo, sabi niya sa 14, no, para magkaroon po ng kaligtasan ng lahat ng tao. Sabi niya sa 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. No? Yun po, no, na kung saan pag maihayag na yung salita ng Diyos, no, sa lahat ng bansa ay darating na ang katapusan, no. Yun po yung sinasabi, no, yun po yung pinakaklarong sinasabi ng ating Panginoon, yung mismo yung ating Panginoong Hesus, na kung saan ay pag mahayag na yung salita niya ng sa lahat ng bansa, no, may abot na, ay ito ay magiging katapusan na ng mundo, no. Hindi po na yung pagpapahayag na isa-isang tao yung mahayagan, kundi maabot, no, sa lahat ng bansa, no. At dito po makita po natin na meron po mga movement o mga grupo, no, na nandyan po yung desire na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang bansa, no. Kayo po in-encourage po nila, no, mag-join po kayo, no. Sumali po kayo, no. Kaya po sa amin, no, na kung saan ay nandiyan na rin po nagsimula yung heart namin sa mga nations ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, dahil po sa aming pagsali, no, sa mga movement na yun, no, na kung saan ay nagbibigay po sila ng sila po yung ginagamit ng Panginoon, no, para ma-encourage po kayo, para po ma-encourage ang bawat church, no, bawat panambahan na yung mga taong hindi pa nakakilala, yung mga bansang hindi pa naabot ng salita ng Diyos ay maabot sila, no, mapuntahan sila at mahayagan ng salita ng Diyos bago pa mahuli yung lahat. Kaya praying na marami po yung makarinig ng salita ng Diyos sa gabi po ito, sa araw na ito. Kaya God bless po mga kapatid.